Alam naman nating lahat na walang duda na ang militar ng Estados Unidos ang nangunguna sa buong mundo pagdating sa lakas at teknolohiya at may isang simpleng dahilan dito, ang kanilang mga pinaka-advanced na kagamitan sa digmaan. Kaya naman, ano-ano nga ba ang mga pinakamakapangyarihang sistema ng armas na nasa ilalim ng kanilang kontrol? Sa ngayong araw na ito sa Noel Polo TV, titingnan natin ang 10 sa pinakamalalakas na sandata ng US na kayang magpabago sa takbo ng isang matinding digmaan. Ang mga impormasyong ibabahagi natin ay batay lamang sa ilang mga eksperto at mga mapagkakatiwalaang sources sa internet, kaya naman ito ay maaaring magbago sa hinaharap. Kaya naman bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell button para lagi kang updated sa mga bago pa namin video. Number 10. AH-64 Apache. Ang isa sa pinakamakapangyarihang helicopter ng Amerika, ang AH-64 Apache, ay isang 4-blade twin-turbo attack helicopter. Ito ay may special na nose-mounted sensor na ginagamit para sa target acquisition at night vision, kaya't napaka-epektibo sa mga misyon sa dilim. May kasamang 30mm cannon, Hellfire missiles, at mga advanced na sensor. Ang Apache ay may kakayahang magdala ng mabilisang pag-atake, mataas na firepower, at malawak na range. Dahil dito, kayang-kaya nitong mag-strike laban sa mga kalaban bago pa sila makalapit sa firing range. Magagamit ito sa lahat ng uri ng digmaan, mula sa panghahanting ng mga insurgents hanggang sa pagsira ng mga armored columns ng kalaban. Number 9. M1A2 Abrams. Ang M1A2 Abrams ay isang third-generation main battle tank na pangunahing ginagamit ng US Army. Sinasalamin nito ang kahusayan sa modernong ground warfare at ang mataas na mobility. Itinuturing itong isa sa pinakaprotektadong tank sa buong mundo at may ilang mga makabagong tampok tulad ng multi-fuel turbine engine, composite armor at hiwalay na imbakan ng mga bala. Sa bigat na 74 tons, isa ito sa pinakamabigat na main battle tank sa serbisyo. Ang Abrams ay may 120mm smoothbore gun na kayang magpaputok ng advanced kinetic at multipurpose rounds. Ang baril nito ay kilala sa tumpak na pag-target at may range na higit sa 2.5 miles. Iba't ibang version ng Abrams ang na-develop at patuloy itong ina-upgrade at ang pinakabagong variant nito, ang M1A2 SEP V3, ay may kasamang mga pinakabagong sensor at network-enabled weapon systems. Number 8. US Navy Destroyers. Ang mga destroyer ng US Navy ay nag-ooperate sa battle group formations upang protektahan ang mga aircraft carrier o kaya ay magsagawa ng misyon ng mag-isa. Ang Arleigh Burke-class destroyers ay higit sa 70 na aktibong ginagamit ngayon at sila ang bumubuo sa backbone ng fleet ng US Navy. Ang mga destroyers na ito ay itinuturing na pinaka-balance at may kakayahang barko na ginagamit ng anumang modernong Navy sa buong mundo. Ang bawat destroyer ay may Aegis radar system na kayang depensahan ng battle group laban sa mga papasok na missiles at kaaway na eroplano. Bukod pa rito, ang mga barko ay mabigat ang armament, kabilang ang 90 cruise missiles, 120mm cannons, machine guns at anti-aircraft weapons. Bawat destroyer ay may dalawang phalanx close-in weapon systems na dinisenyo para pabagsakin ang mga papasok na missiles, helicopter, drones, at maliliit na bangka. Number 7. US Military Drone. Ang Estados Unidos ang may pinakamalaki at pinakasopistikadong fleet ng mga military drones sa buong mundo. Sila lang ang bansa na malawakang gumagamit ng drones sa aktwal na labanan. Maraming klase at modelo ng drone ang nasa arsenal ng US, ngunit ang pinaka-prominent sa mga combat drones ay ang MQ-1 Predator at MQ-9 Reaper. Ang MQ-1 Predator ay ginagamit na ng US Armed Forces mula pa noong 1995. Mayroong itong 4-cylinder turbocharged engine at kayang umabot sa top speed na 135 miles per hour, na may 24 na endurance at maximum range na 777 miles at maaari itong magdala ng 2 Hellfire missiles. Samantala, ang MQ-9 Reaper naman ay mas malaki, mas mabigat, at mas may kakayahan kaysa sa MQ-1 Predator. Pinapalakas ng turboprop engine, ang drone na ito ay may top speed na 300 miles per hour at may range na 1,200 miles. May 7 hardpoints ito na kayang magdala ng hanggang 3,800 pounds ng iba't ibang uri ng munitions at missiles. Number 6. F-35 Lightning II. Ang F-35 Lightning II ay isang pamilya ng mga single-seat, single-engine at all-weather stealth multi-role fighters. Isa itong 5th generation combat aircraft na dinisenyo
para sa mga misyon ng ground attack, aerial reconnaissance, at air defense. May 3 variants ang F-35, kabilang na ang short takeoff at vertical landing type. Ayon sa Pentagon, plano nilang kumuha ng higit sa 3,100 F-35 para sa iba't ibang sangay ng kanilang militar. Ang jet na ito ay pinalalakas ng isang engine na may kakayahang mag-produce ng 43,000 pounds ng thrust. Sa tulong ng engine na ito, kayang umabot ng F-35 sa top speed na Mach 1.6. Ang aircraft na ito ay mayroong 4 na internal hardpoints at 6 na external weapon stations na may kabuuang payload capacity na 18,000 pounds. Ang F-35 ay armado rin ng isang 25mm 4-barreled rotary cannon. Number 5, nuclear submarine. May 3 pangunahing uri ng submarine sa US Navy base sa kanilang misyon: ballistic missile submarines, guided missile submarines, at attack submarines. Lahat ng mga ito ay nuclear-powered, kaya't kayang manatili sa ilalim ng dagat ng matagal at mag-operate sa kahit anong bahagi ng mundo. Ang ballistic missile submarines o SSBNs ay may isang pangunahing layunin, ang magsilbing nuclear deterrent sa pamamagitan ng pagdadala ng mga nuclear ballistic missile. Sa kasalukuyan, may 14 na Ohio-class SSBNs ang US Navy at isa ito sa mga pinaka-nakakatakot na sandata sa buong mundo. Kayang maglunsad ng mga Trident 2D5 ballistic missiles na may kakayahang tumama sa kahit anong target sa loob ng ilang minuto. Samantala, ang tinatawag na guided missile submarines o SSGNs ay mga dating SSBN na na-convert para magdala ng cruise missiles imbes na ballistic missiles. 4 na Ohio-class submarines ang ginawang SSGN at bawat isa ay kayang maglunsad ng hanggang 154 Tomahawk cruise missiles na pwedeng gamitin para sa mga surgical strike sa lupa mula sa malayo. Panghuli, ang attack submarines o SSNs, ang pinakamaraming uri ng submarine sa serbisyo. May mahigit sa 53 attack submarines ang US Navy, kabilang na ang mga Los Angeles class, Seawolf class at Virginia class. Ang mga submarinong ito ay ginagamit sa iba't ibang tactical missions tulad ng pagsira sa mga barko at submarine ng kalaban, espionage o surveillance, paglalagay ng mga minang pandagat, at kahit ang lihim na pagpasok ng mga special forces sa mga delikadong lugar. Kombinasyon ng lakas, bilis, at kakayahang mag-operate ng tahimik ang dahilan kung bakit nananatiling nangingibabaw ang US Navy pagdating sa ilalim ng dagat. Number 4, B-2 Spirit. Ang B-2 Spirit ay ang nag-iisang long-range stealth bomber ng US Air Force at isa sa pinakakilalang simbolo ng air power ng Amerika. Mayroon lamang 20 operational units nito sa buong fleet at ito lang ang eroplanong kayang magsagawa ng misyon mula sa mainland United States papunta sa kabilang panig ng mundo kahit sa gitna ng pinakamatinding air defense systems. Mayroon itong unrefueled range na humigit kumulang 6,000 nautical miles at pwedeng umabot ng hanggang 10,000 miles sa tulong ng aerial refueling. Dahil sa kombinasyon ng stealth, range, at precision weapons, kaya nitong maglunsad ng mga atake bago pa man ito ma-detect ng kaaway. Hindi lang ito para sa nuclear missions, kaya rin nitong magdala ng precision-guided conventional weapons, kaya't versatile ito sa iba't ibang uri ng operasyon. Number 3, Trident 2D5. Ang Trident 2D5 ay ang pinakamakapangyarihang submarine-launched ballistic missile ng US at isang pangunahing bahagi ng kanilang nuclear deterrence. Inilulunsad mula sa mga Ohio-class nuclear submarines. May kakayahan itong magdala ng hanggang 8 warheads na may lakas na 475 kilotons bawat isa, na higit pa sa Minuteman III. May range na higit 75 miles at kayang mag-target ng mga precise military locations gamit ang advanced guidance system na may 90 to 120 meter accuracy. Dahil sa pagiging submarine-launched, mahirap itong ma-detect, kaya't nagbibigay ito ng secure at reliable strike capability kahit sa mga krisis. Ang Trident 2D5 ay critical sa US nuclear strategy, palaging handang mag-deploy sa oras ng pangangailangan. Ang Trident 2D5 ay pinakamalakas at pinakamodernong missile sa arsenal ng US na may kakayahang maghatid ng powerful nuclear strikes at magsigurado ng global security. Number 2, F-22 Raptor. Kung pag-uusapan ng pinakamahusay na stealth fighter sa buong mundo, walang duda ang F-22 Raptor ang nangunguna. Gawa ng Lockheed Martin, ang jet na ito ay sobrang tahimik sa radar at punong-puno ng advanced na teknolohiya, kaya nitong lumipad sa bilis na Mach 2.25 at abutin ang taas na 60,000 feet at magtagal doon. Kapag mababa naman ang lipad, may kakayahan itong baguhin ang direksyon ng thrust mula sa engine na nagbibigay dito ng napakahusay na liksi at maneuverability. Sa madaling salita, pinagsama-sama ng Raptor ang bilis, taas, stealth capability at cutting-edge sensors,
kaya't isa ito sa pinaka-nakamamatay na warplane sa himpapawid. Number 1, aircraft carriers. Ang US Navy ang may pinakamalaking fleet ng aircraft carriers sa buong mundo na binubuo ng 10 Nimitz class at isang Ford class na barko. Ang pinakabago at pinakamalaking barko sa fleet na ito ay ang Ford class Super Carrier. Ang barkong ito ay may kakayahang magdala ng mas malaki at mas makapangyarihang Air Force kaysa sa buong Air Force ng maraming bansa. Kayang maglaman ang Ford class ng higit sa 85 aircraft, naval helicopters at drones, kabilang ang F-35, FA-18 Super Hornet, EA-18 Growlers at Hawkeye Early Warning Aircraft. Ang mga depensibang armas ng Ford class ay kinabibilangan ng Sea Sparrow missiles, rolling airframe missiles at phalanx close-in weapon systems na may millimeter precision. So, ano sa tingin mo? Aling weapon system ang mas malakas? Ipaalam sa amin ang iyong opinyon sa comments section. Huwag kalimutan ding bisitahin ang aming iba pang mga videos. Salamat sa panonood at tulad ng lagi, huwag kalimutan mag-like, share at subscribe.